Hello mga ka-offloader! So review tayo ng Spinix at Meralco, ano? So although yung PSI natin is 5,999, bagsak siya, puro pula, duguan. So mga blue chips natin ay puro duguan. GT Cup lang yung umangat, so 1% plus 1% BDO, 0.53 BDO, 0.76. Sila yung most active ngayon. Yan, no? Maraming nagbintahan. So, advance naman. Ito yung mga advance wave dito. Mahataw pa rin si dito. Decliners, yan sila. So, wala tayong magawa. So, i-review na lang natin si Spinix at si tawag nito. Spinix at saka si Meralco. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga viewers, sa mga subscribers na maliit, sa mga viewers na maliit. Sana naman tuloy-tuloy, mapansin din tayo paminsan-minsan. So, kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Paalala lang po, hindi po ako isang financial advisor. Ako po isang OFW na nagsusumikap maghanap ng ibang paraan para mabuhay, ano. So, hindi lang sa sahod umaasa. So, yan sila, puro dugo talaga yung mga blue chip. Wala kang mga 3-4 lang yung makita mong nagkulay green. So, sara na natin yan. So, si Meralco, gaya ng dating sabi ko nung na-pictures natin to si Meralco nung nung nakarang araw yata. Ayan, no. Ayan, yan. Dito. 1 day ago. So, open market. So, ito, yun, kahapon, Huwebes, ano. So, na-pictures natin yan si Meralco. Kasi nag-up siya nga dito, nag-up siya. Tapos ngayon, bagsak. So, bakit ka mo bumagsak is inasahan yan dahil una, na-hit na niya yung resistant dito sa taas o yung trend line. Ito tinatawag natin trend line, ano. Kasi tuwing pumapasok si Meralco dito sa lindian yan, bumabagsak siya diyan, no. Yan, pansin niyo yan. So, trend line talaga yan na pag dumating diyan, pag umangat yung presyo, bababa siya diyan. Tapos pagdating naman dito sa baba, umaakyat naman siya. So, ganyan. So, yun talaga yung trend line niya, ano. So, yun yung natin na pagdating diyan, sabi natin nung na pwedeng i-break out niya yan at pwede ding mag-resist pabalik, ano. So, pag bumalik ay baka babalik siya dito sa kanyang trend line dito sa baba. Pero tingnan natin to sa sa susunod na linggo or sa Lunes kung kaya ba niyang mag-hold dito sa 617. Kasi kung hindi, dito yan sa natin. Dito sa tawag nito, sa bottom na trend line yan, dito siya. Diyan siya kung hindi niya ma-hold tong 617. Pero baka malay mo. Dahil nga Friday, kaya maraming nag-take profit. Balay mo ay kung aangat na ulit yan si So, tanggalin mo natin to. Tapos na yan, history na yan. Tapos ito, tanggalin na natin to kasi yan lang yan. So, ito yung natin na either dito or diyan bago siya aakyat, So, yan si Meralco ang natin. So, nasa pa naman siya. Ang nakaganda nito kay Meralco sa long term ay upward trend siya, kahit na paakyat baba, pero pa-upward yung direction ng niya yung so nakaganda niyan. Kung nakabili ka dito sa ilalim mo siya bibilhin, ay kikita ka talaga. So hintayin mo lang siya na tumama dito sa baba, saka mo siya bilhin, pakiramdaman mo lang muna. So, pero kung hindi ka na mahikahintay, baka magastos mo yung pera mo, pwede mo namang bilhin siya kasi ang target price naman nito is nasa 720. So, dito yan. So, kung
Baka biglang ano yan siya dito sa Lunes eh. Yan, 14% naman pag na-hit yung target price mo. Pag nag-breakout. Kasi matagal na rin siya eh. Matagal na to na sa loob ng channel. So parang hinog-hinog na to na dapat mag-breakout siya. Kasi malakas yung niya, tatlong araw siya malakas eh. Na-breakout niya to. Tapos tumuloy siya. Ngayon lang, yung mga foreigner investor kasi, trading ang ginagawa nila dyan. Kunwari, kung dito sila nakabili sa baba, dyan. So, sabihin, pag nakakuha na sila ng 8%, yung 8% na yan, maliit pakinggan, pero kung sa mga foreigner investor na may malaking pira, na ilang milyones yung pira na ininvest dito kay Meralco, ay talagang tawag nito, kumikita yan sila. So, sila yung dahilan bakit umangat yan eh. So, siyempre, negosyo yan sa kanila. So, nagbintahan. Kaya tayo kaya kung kumikita ka na nga dito sa kay Meralco, dapat binta ka na rin kasi, lalo na pag Friday. Kasi ganun yung kadalasan nangyayari pag Friday. Kasi Saturday, Sunday, 2 araw walang trading. So, ayaw nila yung pira nila na nakatulog dyan. So, ililipat nila yan sa ibang lugar na may trading. So, baka dinala mo na sa balik doon sa US. So, So, kinuha ang pira nila, Kaya nagbintahan, ganun yung nangyari. So, yan si Meralco ay huwag kang umalis, ay may isa pa. So, kahit papano si Meralco ay nag-down, pero itong anak niya na si Spinnick, itong Spinnick ay na to ngayon, Imgene na ang tawag nila ngayon. So, Meralco Power Generating, parang ganon eh. So, si Meralco naman, si Spinnick, dati pa natin hawak to. So, dati nahawak natin dito yata tayo sa dos banda eh. Nung nag-umpisa ako, kasi baguhan, so mga dito ako sa mga maliliit bumibili kasi maangat-angat daw eh. So, pero naipit ako dito, hindi ko kasi bininta eh. Hinayaan ko lang, so pinabayaan ko lang yun doon. So, hindi naman siya mawala eh. Yung na yan, yung ininvest mo, hindi naman mawala unless magsara yung yung company, yun siya, pero hindi naman kasi kaya intindihin mo yung nature ng business ng isang company kung pinistock naman yung gusto mong bilhin, kailangan intindihin mo. So si Spinnick, hindi natin nga, tulad ng sinabi ko, hindi ko bininta kasi may future si Spinnick. Kasi si Spinnick, renewable. Ang kurente niya is solar panel. So, doon tayo patungo, yung ginagamit yung araw. So, dito natin si Spinnick ganyan. So, ang ginawa natin dito, dahil nga, piso cost averaging. Minsan, pag may matanggap tayong dividends, binibili ko dito si Spinnick. So, sa ngayon, mayroon na tayong hawak na almost 35,000. At 1.52. Kayo na mag-multiply yan kung magkano yan. Maliit lang naman, di ba? Pero at least, so kaya tuwing sahod, nagdagdag ako nito kasi bumabalik na eh. So kumbaga parang nagbalik na tiwala ng mga ng Spinnick. So si Spinnick, gaya ng nating tingin na natin sa malakihan. Hindi ko napansin ito kaninang umaga eh. So, nung nagtingin-tingin lang ako sa mga hawak ko, nakita ko na siya na, kasi dito, nung last nating vlog kay Spinnick, saan ba yun? Meron tayong ginawa kay Spinnick. Last 3 days ago, nagkabalikan with Spinnick. So, kumbaga, nagkabalikan na kami ni Spinnick, Kasi dito yan, So, 3 days ago. So, ang sabi ko, bababa muna yan si Spinnick dito sa 1.44 at saka bounce back. Hindi na niya inabot yung 1.44 eh. Hindi lang siya banda tapos lumakas. So, mayroong mga bumibili. So, pinansin siya ng mga foreigners dahil nga mura pa siya. So,
Yan. So, up siya ng, mula kahapon ng presyo niya, nag-up siya ng almost 4%. So, malaking bagay yon. So, dito na tayo sa 1.50, ano tayo 1.52 So, may 0.02 centavo. So, yan. Ang ano ko nito ni Spin kasi kaya ang maganda dito is nakikita ko siyang gumagawa ng cup and handle. So, yung cup naman is parang gagawa ng cup and handle. Purahin mo natin para maintindihan niyo yung... Kung titingnan mo ang ganyan, wala kang gano'ng makitang pero yung cup kasi, parang ang makita ko, dahil nasanay na ako, so pababa siya, pababa. Pero umaksyon naman siya, nag-akyat. So, ibig sabihin, magkaroon siya ng so kaya gumawa ko ng cup diyan, lagay ko diyan kung may indicator kayo sa TradingView, tapos sabi ko baka dito ganyan. So inano ko lang sa bottom line dito, yung bottom line niya so diyan ko lang siya nilagay. So halos nadaanan naman yung mga presyo na so halos nadaanan. So kaya sabi ko nga to si Spinik na talaga, babalikan tayo. Yun, after 3 years, binalikan tayo. Pero ganun lang talaga yung pag bagsak ka, wag mo ibenta. Gawin mo, bili ka ng bili, karga ng karga para mahabol niya yung presyo. Hanggat pag umangat yun, kikita ka rin talaga. So, panoorin nyo yung video natin na piso cost averaging dito. Meron tayong ginawa dyan para ayan yun. Para maintindihan nyo yung piso cost averaging, So, malaking bagay yan. So, kung titingnan mo ngayon dito si Spinik, kailangan niyang i-break na talaga itong 1.57 na yan sa sunod na linggo. Or ito dapat, diyan. So, i-break niya yung 1.6. Tapos, dito naman, meron siyang dapat i-break din. Ito. Diyan, banda yan. Diyan, 1.8. Saka diretso na yan sa 2.2. So, yung target price natin, 2.2 muna. So, kasi pagdating diyan, gagawa yan siya ng handle. Kasi yung cup, di ba, yung baso. Wala tayong baso. So, may hawakan yan. So, gagawa ng mag-consolidate muna yan diyan. Tapos, aangat siya. So, ito lang si Spinik. Walang, lang to. Walang, tawag nito, walang walang dividends So kung ma-hit ni Spinik yung pwede na tayong ibenta na kasi kumikita na tayo tapos bibilhin ulit natin siya para yung kapital natin lalaki. So mababa pa naman, so kung ma-hit niya yung 2.2 or kahit 2 man lang, meron tayong 30% sa pira natin na tutubo. So ibig sabihin, yung 1.52 multiply mo ng 34. So 34 plus kalahati ng 34 is sabihin na natin na 50,000 pesos ang kapital ko diyan. Tapos pag na-hit yung 30% pa, so maging almost 25 or almost mga 15,000 siguro ganun. So maging 65 na yung kapital natin. So lumalaki pag so ara naman siya or depende din, pwede ding hayaan lang muna para tuloy-tuloy na kasi nasa ilalim ka Pero bala ko ng gawing trading kasi para lumalago yung kapital natin dito kay Spinik. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo mag-invest dito kay Spinik. So, anuhin lang natin siya, palakihin lang natin through trading. So, buy and sell, So, ngayon, hindi muna natin binta kasi maliit pa yan, So, hintayin muna natin na aangat siya doon sa 30%, sa dos man lang kamo. So, yan ang natin kay Spinik na, so, ito, pwede nating i-ownat yan dito sa taas, So, palitan na natin ganito. So, ito yung maging hitsura niya ni Spinik sa yan, ang malaking kandila, So, ang gagawin niya diyan kung sa Lunes, kasi bullish malaki. So, kung
Kumaga pinasok siya ngayon eh. Friday, pero pinasok siya no, dahil mura. So, ibig sabihin yan, mayroong mga nakukuhang balita itong mga na hindi natin alam. Ang problema sa Philippine stock, mga companies, wala tayong gaanong nakikitang mga balita eh. Di tulad sa US na araw-araw o minsan buwan-buwan may mga balita lumalabas. So, ang gagawin nito ni Spinig dito, diyan, pagdating diyan, medyo mag-resist muna yan. Tapos, mag-pull back dito, at may support diyan, maganyan. So, maganyan-ganyan lang muna yan siya, hanggat maabot niya yung target natin dito na dos kay Spinig. So, yan. So, yan lang po ang ating update nitong Meralco at Spinig. Maraming salamat po. Hanggat bukas, hanggat sa sunod na mga araw. Adios mi amigos, mi amigas. Babus! Ay, saan ba?